Mga kapuso, ramdam na ramdam ang init sa halos buong bansa. Kahapon, 27 istasyon ng Pag-asa ang nakapagtala ng 40 degrees Celsius na init factor o mahigit pa. At sa ilang lugar sa Luzon, pumalo pa ito sa mahigit 50 degrees Celsius ang nadamang init. Itinuturing ng ilan sa pinakamataas na ngayong tagaraw. Karamihan din sa mga naitalang init factor nasa danger range na. Yan yung 41 to 54 degrees Celsius. At kabilang dito ang sa Science Garden, Quezon City kahapon na nasa 45.4 degrees Celsius. Sa ngayon, ito ang pinakamaalisangan para sa Metro Manila. Manatiling I am ready lalo na't sa Mayo pa, karaniwang nakakapagtala ng mas mataas na temperatura. Mga kapuso, hindi lang tao ang nakararamdam ng epekto ng El Nino kundi pati mga hayop. Sa Bangged, Abra, nagkakasakit na ang mga alagang kambing dahil sa maghapong init. Ang ilan sa mga ito, mag-iisang buwan na raw inuubo at halos wala nang makain dahil tuyo ang mga damuhan. Sa ganitong panahon, maiging painumin ng malamig na tubig ang mga alagang hayop. Bukas, maalinsangan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa mula Luzon hanggang Mindanao. Pero kahit mainit, asahan ng ulan sa may Southern Luzon. Umaga pa lamang yan, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Pero sa hapon, posible na ring ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon. At dito sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan. Pero yung ating init factor, mga kapuso, posibleng pumalo ng 44 degrees Celsius. Habang sa Visayas at Mindanao, may ulan dyan sa may eastern section sa umaga pa lamang yan. At pagdating sa hapon, buong Visayas at Mindanao na kumisa na yung malalakas ang maranasang mga pagulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.